Yes. Sa post ni Sofia Andres, ano makikita natin doon? May isang door na may brilyante. Okay. Sa balita ngayon, yung mga messages. Yes. Di ba? Yung messages na ito, yung about sa nag-cheat. Okay? Ang sabi, basahin ko ha, i-post ko ngayon. Bago umalis si Catherine papuntang Korea, pinuntahan niya DJ sa condo sa BGC. Ang tanong, sino ba may kasalanan? Kung ma-imagine ata yung teacher ko na wala si DJ. Do you see Daniela Padilla in your future? Yes or no? Oh my God, yes! Why not? It's a big yes! Oh my God. Ang magiging problem lang dyan yung lalaki. Si Daniel, bakit? He would find Oh my someone God. to see. Talaga nagluluksa ang mga fans. Di ba? Panoorin mo naman to. Talagang kahit ako, damang-dama ko. Di ba? Yung lungkot tayo na kahit natin masyadong nasusubaybayan ng Katniel. Pero alam mo, naging parte ka ng buhay ng mamamayang Pilipino. Oy, nasasaktan din naman si Catherine kasi tao lang Oh my naman God, din siya, di ba? Catherine. Oh, I Kahit feel naman you. siguro sino, pag Welcome today! Nagluluksa ng mga sambayan ng Pilipino sa breakup ng Katniel na kahit ako, alam mo, iba para ako namatayan. yes, ako din. Kaya nga ako nagluluksa. Kita nyo, nakaitim ako ngayon, mga kapatid. Kasi apektado ako sa nangyaring breakup. Pero ano nga ba ang dahilan? Ito ang pag-uusapan natin. Unahin muna natin ang post ni Sofia Andres. Yes. Sa post ni Sofia Andres, ano makikita natin doon? May isang door na may brilyante. Okay. So ngayon, usap-usapan sa netizen ngayon yan, kapatid, kung bakit nga ba siya nag-post sa picture nila ni Catherine Bernardo, pero dun sa tabi, merong parang apartment na may brilyante. Yes. So ngayon, syempre, ang ano ngayon, napasok sa usapan ngayon si Andrea Brillantes. So siya nga ba ang third party? Wala akong kina-claim, pero yung usap-usapan ngayon, dahil umiikot ngayon, naglalaro sa utak ng mga netizens. Yes. Saka may mga iba kasing speculation ngayon kasi dahil dun sa lumabas na picture ni Andrea Brillantes at ni DJ. Yes, oo. Nakahiga sila doon, di ba? Yes, oo. I think lahat naman napanood yun eh. So kaya siguro nadadawit yung pangalan ni Andrea. Yes. Ayaw natin i-judge kasi nga, mahirap naman din yung mga speculation lamang. Yes. Di ba? Pero ito, kapatid, di ba? Talaga nagluluksa ang mga fans. Di ba? Panoorin mo naman to. Talagang kahit ako, damang-dama ko. Di ba? Yung lungkot tayo na kahit natin masyadong nasusubaybayan ng Katniel. Pero alam mo, naging parte ka ng buhay ng mamamayang Pilipino. O 11 years ba naman yung kanilang relationship? Yes. Diba? Nakita natin kasi sila lumaki sa industriya. Yes. Tapos yung mga sweetness nila, di ba lahat yun napapanood natin. Kahit ako noon kinikilig. Pero ngayon, ang dami naglulupasay. At ito na nga ba ang dahilan sa hiwalayan talaga ng Katniel? Number 1, pag-usapan natin yung kumakalat na GV. Oh, sino tong GV na ito? Okay. Yes. May lumabas na yung GV, parang new talent ng Star Magic. Yes, okay. Yes. Pero hindi ko alam kung pwede ba natin pangalanan? Kasi lumabas yung pangalan, di ba? Okay. Pangalanan natin kasi nga naman, nasa public figure naman sila. So, ito yung pangalan niya, si Jillian Vicencio. Hindi ko alam kung makatotohanan to, pero talaga, lumalabas na sa balita ngayon, yung mga messages. Yes. Di ba? Yung messages na ito, yung about sa nag-cheat. Okay? Ang sabi, basahin ko ha, i-post ko ngayon. Bago umalis si Catherine papuntang Korea, pinuntahan niya DJ sa condo sa BGC. Kasi months na sila nag-aaway dahil itong si DJ bigla daw nagbago, bilang tumahimik, tapos palaging may ka-text. Tapos pumunta si Kat para mag-bye-bye kay DJ kasi nga aalis siya. Out of nowhere, hiningi niya phone ni DJ. Unusual na hindi binigay ni DJ kasi palagi niyang pinapahiram phone niya kay Kat. That night, tumanggi. Salita ni DJ sa kanya, this has a lot of cheating ba? Bal. Bal? Bal kasi yung tawag. Bal na tawag nila. Sa kanya. Okay. Palabas ko na lang dito yung may basahin ko na lang yung mga part na pwede basahin. Yun na nga, nag-cheat si DJ kay Jillian Vicencio. Tapos, mas lumala pa yung issue na ayaw na talaga ni Catherine. Yeah. May kinuwento kay Sofia Andres na alam naman natin na si Sofia ay best friend ni Kath. Okay. Malapit sila sa isa't isa. Yes. Okay. Hindi natin alam kung may katotohanan nga ba itong nakalat, di ba, na mga text messages na bakit to ngayon, bakit ngayon ito na-leak? Okay. Di ba? Sino nga nagpapalabas ito? Sino nga ba talaga ang nag-cheat? Pero ngayon talagang bumabagsak kay
DJ. Yes, oo. Kay Daniel Padilla ang pag-cheat na ito. Yes. Mhm. So parang ang naging dahilan ng kanilang paghiwalay ay dahil sa pagiging cheater ni DJ. Ito mga kapatid, panoorin mo natin ang video na ito na napakagandang samahan ng Katniel. Yes. Do you see Danielle Padilla in your future? Yes or no? Oh my God, yes. Why not? It's a big yes. Oh my God. Ang tanong do you see Daniel Padilla in your future? Yes. Oh my God. Ang sagot niya, yes. Yes. Big yes. Alam mo talaga, umasa tayo na alam mo, marriage na ang susunod dito. Di ba? Nakikita mo naman at sobrang mahal na mahal ni Catherine si Daniel Padilla. For 11 years. Actually, Yes. 13 years yata yung love team nila, pero 11 years sila in a relationship. Yeah. Yeah. So, iniisip ko din na dun mapupunta. Kasal na nga lang sanang kulang nila eh. Yes. Ito pa. Panoorin natin sa video na to. The one. Yes, I think that's the one. Kasi wala na akong, hindi ko ma-imagine ata yung future ko na wala si DJ. Ouch! Yes. Di ba? My God! Dun pa lang, alam mo parang, do you think he is the one? Ang sagot niya ni Catherine, parang si Catherine lang ang sumasagot. Yes. Di ba? Big yes pa nga eh, di ba? Big Sabi yes. niya. Ito At naman, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya dalawang isip. Ang sabi niya, he is the one. Na hindi niya ma-imagine ang future niya na wala si DJ. Ouch! Di ba? Pero nakikita mo yung mga reaction lang ni DJ, no? Parang, Oo, ayoko i-judge. Pero sa nakikita ko naman, parang si Catherine lang yung mas vocal. Di ba? Mali mo naman through action si Daniel Padilla din. yes. Okay. I'm sure si Catherine na yung makakasalan mo. Oo, man. Okay na ako. Okay na ako. Ayan, nagsalita siya. Tinanong siya ngayon na kung si Catherine na yung pakakasalan mo. Ang sagot naman ni DJ is, oo, okay na ako. Okay na ako. Hindi ko alam kung edited yan, ha? Hindi ko alam kung edited yan. Pero nakikita ko naman talaga na maganda yung samahan ng dalawa. Yes. Grabe. Oo. Sabi nga ng iba yan, nandun lagi yung respeto ni Daniel kay Catherine. Pero hindi natin alam kung bakit may nangyaring cheating. Bakit nabuwag? Pero ang ganda naman ng hiwalayan nila, kapatid, kasi nga nandun yung respeto nila sa isa't isa. Nakikita na natin na sabi nga ni Boy Abunda, napaka-decenteng babae ni Catherine Bernardo. Kahit sa pag-handle niya ng situation, pag-message niya sa Instagram niya, talagang napaka-decente. Talagang karespeto tong si ano. Kasi mga ibang napapanood ko na vlogs niya ngayon, yung sa mga YouTube, pag nakikita niyo yung mata ni Catherine for the past few months, hindi siya masaya. Yes, nakikita mo talaga na may something. Oo, mahirap. Makikita mo sa mata ng tao Saka yan. pumayat. Yes. Ang laki ng ipinayat ni Catherine. So, hindi natin alam kung ano yung issue na yun, pero kasi iniisip natin, sila pa rin. Yeah, oo. Ito pa, kapatid. Do you think I'm your soulmate? Yeah. Oh, ang sweet naman. Do you think I'm your soulmate? Alam naman nila sa isa't isa na sila dalawa talaga, di ba? Soulmates. Pero hindi ako nag-give up, kapatid, na alam ko talaga makakabalikan to. Sana nga. Pero usually kasi may kasabihan yung mga soulmates na hindi nakakatuluyan. Yun ang mga kasabihan ng iba. Pero ako kasi, matindi ang paniniwala ko na itong Catniel na to, may napatunayan na. Talagang nakikita ng marami na may something ito na talagang napagdadaanan lamang. Pero babalik at babalik din sila dun sa, alam mo, pagiging sila. Sana malay natin kung si DJ, ma-realize siya bandang huli na, kasi ganun minsan, di ba? Kapag nawala na sa'yo isang tao, saka mo ma-realize yung worth. Ang tanong, sino ba may kasalanan? Ayun ang tanong natin. Ayoko lang maging one-sided. Yes, Kasi sa mga lumalabas na balita ngayon, di ba? One side lang na si DJ ang may kasalanan. Yes, hindi pa natin nakikita kung ano yung side niya ba talaga. Pero irespeto natin silang dalawa kasi ang ganda ng hiwalay na nangyari. Okay. Yes. So, panoorin naman natin ngayon na, alam mo ba na nasa hula na pala ito? Ay, oh my God, ito kay Aiko. Hello to Miss Aiko Melendez. Yes. Ayan. Dito sa hula ni Aiko, dun sa, alam mo, na nagsabi, panoorin natin. Any intrigue he will find someone this year. Mayayanig pa ba sila ng any intriga? Naku, Katniel pa naman ako. Huwag naman sana. May hate ko talaga pagkaano yan. Ang magiging problem lang dyan yung lalaki. Si Daniel, bakit? He will find Oh my someone God. this year. Ayoko, Josie. It's more of not tempted. Baka man ano lang, crush-crush lang. Crush-crush lang. Find someone na parang type ko yun. Tapos and then there will be an issue nga siguro. Medyo na-connect dito sa isang tao dito. Pero hindi sila maghihiwalay. Ang karir nila talaga kailangan nila sila at sila pa rin. Kasi ang lakas nila kaya. Oh my God, talaga, alam mo talaga, na ano na to, na-predict na. Na-predict na, O diba, nung manghuhula, na talaga namang nakatotoo. Yes. Itong hinulaan niya. Ang sakit! Yung prediction na yun, di ba? Na yung si DJ nga. Yes, Yung oo. magkakaroon ng iba.
Pero ngayon talaga nga, si GV nga, itong GV na pinapangalanan na natin, at saka yung Diamond na yung brilyante na na-post na to, yan talaga daw ang third party. Okay? Pero hindi natin alam kung kanino nagsimula. Kay GV ba o kay brilyante na to? Okay? Pero, irespeto natin din yung side ng mga yon kasi hindi natin alam kung ano yung kwento talaga. Kasi meron nga akong isa nabasa na sinabi na una yung GV. Okay. So, bago pa pumunta si Catherine sa South Korea, nagkalabuan na sila ni Daniel. So, si DJ, parang hingahan niya ng loob ay nagpupunta daw siya lagi sa condo ni Diamond. Yun. So, yun yung sabi, baka sa sobrang inom-inom o kung saan na humantong, baka may na-develop or something. Kaya pala may post na Diamond itong si Sofia Andres. Yan, naglalaro ang isip ng mga maraming tao. Tayo nagluluksa para tayong namatayan. Di ba? Pero ako umaasa pa rin ako kapatid na magkakabalik itong dalawa at magkakaayos din. And siguro isa lamang itong pagsubok sa relationship nila. Siyempre, bilang babae, nasasaktan din naman si Catherine kasi tao lang naman din siya, di ba? Kahit naman siguro sino, pag niloko ka ng boyfriend mo, of course, kung paulit-ulit ka, mapupuno ka din. Malay mo, bibigyan lang siya ng space para makapag-isip silang dalawa. Yes, subaybayan natin ngayon kung ano pang mga susunod na kabanata sa pangyayari itong hiwalayang Katniel. Okay, yes. Pero niniwala ako kapatid, malakas ang loob ko, isang pagsubok lamang ito at magkakabalikan na ng dalawa. Marami naman nangyayari ganyan, di ba? Dati si Miss Regine Velasquez, kay Jelly de Belen, and kay Ariel Rivera, di ba? Ang ending, kinasal pa rin si Ariel Rivera. Kay Jelly de Belen, yes. Kumbaga, pagsubok lang talaga. Diba, pati dito mo makikita na matibay ang relasyon ng samahan nila. Marami kailangan nilang space. At ibigay natin yung space na yan sa kanila at respeto. Okay? At wag mo na natin i-judge yung mga na-involved na babae dito kasi nga, deserve din naman nila ang respeto. Ayan. Anyway, yan po ang opinion at balita, hot issue sa showbiz, balita ng DNA. Kasama ko po si Alimira. Thank you so much for tuning in. And we'll see you again soon.